Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping katrabaho na sakit sa ulo ang dulot sa'yo. Alam nyo mga yes, friend, napakalawak ng usapin natin ngayong gabi, no? Napakalawak ng aspetong ito. Kasi una sa lahat, ang dami-dami pong klase ng trabaho. Iba't ibang klase, iba't ibang uri, 'di ba? Iba-iba talaga 'yan. Maraming klase 'yan. Kaya kung pag-uusapan natin lahat ng issue mo, mag-overtime tayo, 'di ba? Mag-overtime si B-Boy Bibo, mawawalan tayo ng trabaho. Damay pa ako sa mga issues ninyo sa buhay ninyo. Bes na problema mo lang yan, naging problema ko patuloy ito. Ano daw? Pero since trabaho ko to at kontrolado ko kung anong pwede kong gawin, ang masasabi ko lang, galingan mo na lang sa trabaho mo. Okay na yan. Yun lang. Good night na. Tama na to. Charot lang. Wala na ba si friend? Ikaw ba ay kasalukuyang may kaalitan? O hindi naman kaya ay may iniiwasan sa iyong pinagtatrabahuhan? Naku, mahirap yan. Baka hindi tayo yumaman, di ba? Baka yan pa yung maging dahilan para, alam mo na, hindi mo push through yung mga pangarap mo sa buhay. Yung mga bagay na gusto mong gawin, yung mga promotion na hinahangad mo, di ba? Yung mga bonus na hinihintay mo, baka hindi mo makuha dahil lang nagpa-apekto ka sa isang taong kinaayawan mo. Pero ganito na lang, no? Yes, friend. Isipin mo na lang na kahit saang lupalop at lugar ka mapunta, talagang hindi ka makakaiwas sa mga nakakairita. Di ba? Nagkalat yan sila. Wala ka nang magagawa. Pero kung gusto mo pa rin maging mapayapa, the best way is patuloy ka lang sa pakikisama, di ba? Patuloy lang sa pakikipagkapwa-tao sa paligid mo, especially sa trabaho mo na araw-araw mong nakakasalamuha yung iba't ibang klase ng tao, di ba? Alam ko naman na grabe na yung kulo ng dugo mo sa katrabaho mong pabida, no? Mahilig magpresenta, sip-sip pa, pero kung hindi naman yun makaka-apekto sa'yo at lalo na sa trabaho mo, hayaan mo na siya, diba? At the end of the day, hindi pa rin siya ang magmamana ng kumpanya. At the end of the day, hindi pa rin sa kanya magmumula ang sweldo mo. O unless siya yung tipo ng intrimitida or intrimitido, yung mga pakialamero at pakialamera, diba? Na ultimo trabaho mo, pinapakialaman na niya. Kapag ganyan, umalma ka na, diba? Ang gawin mo total, pakialamera naman siya. Magawa mo sa kanya yung trabaho mo, go! Ikaw gumawa niyan, igigib ko sa'yo to, total, intrimitida ka naman, sige, ikaw nang gumawa, ikaw nang bahala, diba? At least, sweldo ka pa rin. Sweldo ka pa rin nang hindi ka masyadong napapagod kasi nga sa kanya mo pinagawa. Pero alam niyo mga yes friend, marami talagang uri ng tao at iba-iba rin ang ugali na makikita mo sa isang trabaho, di ba? Nandyan yung mga maldita, nandyan yung mga chismosa, hipokrita, pabigat, palautos, may kabit sa opisina at marami pang iba. At ang pinakamainam na paraan para hindi ka maapektuhan, pwede mo naman silang iwasan, di ba? At mag-focus ka lang sa trabaho na kailangan mong gampanan. Alam mo, isa yun sa binilid sa akin ng professor ko nung college ako, no, naaalala ko lang bigla, sabi niya, kapag kayo nagkaroon na ng trabaho, gawin nyo lang yung trabaho nyo within that 8 hours. Hindi nyo kailangan makipag-chami-chami, hindi nyo kailangan makipagkaibigan, hindi mo kailangan umuwi ng masaya dahil meron ka mga bagong nakilala or nakasamang tropa sa opisina, di ba? Hindi ganun yun. You're just there to work and do the thing na magiging dahilan para bayaran ka ng kumpanya mo. Di ba? Yun lang yun. Trabaho is trabaho. That's it. So yun ang bottom line ng ating usapan, no? Just do your work. Wala ka sa reality show, pwede ba? Huwag ka naman masyadong ambisosya ka dyan, Kala mo kailangan ikaw lagi yung bida, gusto mo ikaw lagi yung main character. Wala ka sa PBB at hindi ka rin si kuya, kaya wag mong bantayan yung trabaho ng iba. Gawin mo yung dapat mong gawin, tapusin mo yung dapat mong tapusin, diba? Kasi mamaya puro ka reklamo sa mali ng iba tapos hindi mo alam, kakabantay mo sa kanila, nagkakamali ka na rin pala. So mahirap naman yung ganon, diba? So ang ending niyan hindi na magiging healthy yung workplace ninyo at hindi nyo na magagawa ng maayos yung trabaho. Tandaan mo na lang na ang kasabihan na trabaho lang, walang personalan. Yan, di ba? Panghawakan mo yan, trabaho lang, walang personalan, trabaho lang, walang kabitan. Yung iba kasi dyan, bakit? Ay, ayan ha.
Kaya pala wala kang problema sa katrabaho kasi ginagawa mo kalaguyo mo, ha? Isa pa yan sa mga nakaka-stress sa katrabaho natin, di ba? Yung mga masasakit sa mata, yung mga kabit-kabit nila. Sumungi sa HR yan para mahuli sila. Well, anyways, para kahit pa paano, ganahan ka bukas sa iyong trabaho pagpasok mo muli, no? Bibigyan na lang kita ng 500 piso. Alam kong gusto mo yan. Alam kong pumapalakpak yung tenga mo pag naririnig mo yung salitang bibigyan kita ng pera. Oo. Kaya naman, yes friend, lakasan mo na muli ang volume ng radyo mo dahil ito na ang hinihintay mo, ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa atin. Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! At yes friend, kanina nga sa unang bahagi ng ating programa, ang hinahanap ko po ay ang mga yes friend natin na ipinanganak sa loob ng Burr months. Diba? September, October, November, December, kahit alin dyan. Basta pasok ka kahit anong taon, anong araw, anong petsa, wala akong pakialam, ikaw ang hinahanap ko. At eto na nga, meron nang nanalo, kaya naman hawak na ni B-Boy Bibo ang resulta. Congratulations! Eric Joseph Del Rosario, palakpakan para sa'yo. At eto ang twist sa gabing ito, yes friend ha, hindi lang si Eric Joseph Del Rosario ang nanalo dahil kasama niya rin na mananalo ng 500 piso si Emerson Bernardino. Congratulations! Dalawa po ang winner natin for tonight. Syempre, di ba, ang dami-dami kayang may birthday ng Burr months, kaya syempre dapat dalawa din yung winner natin. Galante si B-Boy Bibo, pero hindi yan galing sa sweldo ko. Basahin natin yung message ni Eric Joseph Del Rosario. Sabi niya, hello po, favorite DJ. Isa po ako sa mga Burr months. Ang birthday sana po ay manalo ako para may pamasahe bukas. At siya ay pinanganak noong November 17, 2007. Grabe naman, bagets na bagets. At nandito rin si Emerson Pura Bernardino. Sabi niya naman dito, good evening DJ B-Boy. I am Emerson from Sorsogon City, Bicol. Ako po ay may birthday na September 2025. September 2025 kami na. And tignan natin sa ID niya. Ang birthday niya ay September 13, 2000. Ay, malapit na ang kanyang birthday. Happy birthday sa pagbumukha mo, Emerson. Ayan na ang iyong advance birthday gift mula sa 101.1 Yes FM. At ikaw, yes friend, kung gusto mo ring maranasang manalo ng tumataginting na 500 piso, syempre ang kailangan mo lamang gawin ay ang araw-araw na pakikinig at pakikitutok sa 101.1 Yes FM at abangan mo kung sinong DJ ang magbibigay sa iyo ng chance ang manalo ng 500 piso para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan ngayong Lunes ng gabi. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.